sulti kabahin sa asawa, maugyod ang bana. So magkasulti kabahin ni Jesus, katumituon niya, katumidawat kaniya sa iyang kinabuhi. Mapari man na siya, malayko, o unsa ang imuhang luna diha sa simbahan. Kung ikaw doon kay experience kang Kristo, ikaw makasulti kabahin kaniya. No? So, in preparation sa maong istorya, doon ay activity nga gipadayan din sa atuang sa atong PowerPoint, no? Na mura o mura o to lay the predicate karon nga matabangan ka in terms sa atuang pag-ila kung kinsa si Kristo, no? Kay kanang mga pangutana, di pangutana sa mga apostoles, kanang pangutanahan, o po na pangutana ni Jesus kanato karon sa 21st century, karon bulan sa Setyembre, para kaninyo kinsa man ako. Unsa may inyong pagtanaw, unsa may inyong pagsagot kanato. So in preparation, doon ay two truths and one lie about Jesus. No? Duha ka kamatuuran o usa ka bakag mahitungod kang Jesus. Ang una, born in Nazareth, born in a manger, and son of a carpenter. So asa may sayop ana, asa may lie ana? No? Asa may sayop? Ha? So born in Nazareth. No, kay di man gyud na tao dahil atong Ginoo. Dito sa Bethlehem, dito sa manger, no? Diin kana ipaduol gyud siya dito naman kay ang manluluwas sa kalibutan magagikan sa punuan ni Hari David. Kunya kay kanang lugar nga gikatawan sa ni Jesus, mao man na ang lugar ni King David. Usang taliwas sa ni King David dito sa natawo sa manger, so dili sa Nazareth. Pero ang Nazareth mao na lugar nga diin ang atong Ginoo nagtubo. Sa Nazareth diin siya ang iyang tawhan, ang iyang pagkatao, iyang humanity, iyang gipuy-an. Kunya, he is a son of a carpenter. So dili anak o kanang dato parang panggaranon, dili anak o CEO, kundi anak siya o usa ka carpenter. So tungod kay anak siya carpenter, nagpasabot nga very human, very poor, humble kaayo. No? Sa letter of Paul ngadto sa mga taga-Philippians, though he was in the form of God, he did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself and took the form of a human being as slave, usa ka alagad, usa ka sinugo. No? So nagpaulipon siya pag-ayo, nagpaubos siya pag-ayo, ug kana timaan sa iyang pagka-anak ug karpentero. Wa niya gikaulaw ang iyang pagka-anak sa pagka-karpentero. So two truths and one lie about Jesus. He forgives sins, he never gets angry, he performs miracles. So asa may lie ana, asa may sayo? He never gets angry. Huh? He never gets angry. So he never gets angry. So as a human being, as a human person, ang atong Ginoong Kristo, iagi ba yan po ka ng kasukot? No? Di ba katong dito siya sa temple, na nakita niya, sa maning temple, gihimo naman ni negosyo para sa mga tao. So kaya gihimo, ipaglingbuan itong mga money changers silang mga lamisa, kung iyahang ginatigo ng mga mananap, gipagawas niya. Pero wala niya natiguan itong maligya. Katurang mga gibaligya, o iyang ginatigo mga babo, mga baka, o ang lamisa nga mga kanang mag-exchange o currency. Kaya na may ubang nangadto sa templo, mag-aral o offering, nagikan sa ubang mga lugar. Ayaw sa gikas Turkey, gikan sa Greece, gikan sa Saudi Arabia, ubang pa mga lugar. So ilang kwarta, ilang pailisdan dito. Ang makapalit sila sa mga goods dito sa Jerusalem. No? Papalit na ng gihanan nila na karnero. So ang atong Ginoong suko sa pag-ayo, gilimbuan niya.
So, makaskandalize ba nato na? Masukot din ang Ginoo. Pero masukot ko ng Ginoo, nakikita niya no, ang iyang humanity. Pero kato niyang kasukot, di ito kasukot nga kanang kaligudgot. Kasukot to sa iyang paghigugma sa Diyos o paghigugma sa mga katawan. Kaya di siya gusto na masanaan ka sa sayop nga pagtuo. Masanaan ka o matumbang ato sa kamatayon. Kung dili, faithful ka, kanunay mamulakaw sa eksakto nga dalan. Yan nasuko ang atong Ginoo. So matawag na ito ang holy anger. No? Pariyo na sa mga sa imuhang bana kung masuko ka. Nasa dire, alas dos, nasa kanaon. Hindi mo bana. Sa'yo na gani kung niuli. Yung masuko pa ka. Sa'yo sa kanaon na na. Alas dos, no? So, ang imong pag-asawa niyo nasuko ka, dili tungod kay imong gikundinar niyo sa imong bana, kung dili nasuko ka tungod kay mura o makadaot niya, makadaot sa imong relasyon sa pagka magtiayon. Jesus performs miracles. Nag-perform siya o miracle. No? Kung sa may mga miracle, naging sa itong Ginoo si Kristo, doon na if we take the Gospel of John, doon na gitawag ko the 7 signs or 7 miracles. Ang una niya na, kung sa man, iyahang gihimot ng tubig nga dino dito sa kasal sa Kana. Then humani ana, iyang giayo ang anak sa usa ka official sa Roman army. Dayon iyang giayo tong paralitiko dito sa pool of Bethesda. Dayon iyahapon nga giayo tong paralitiko. Ang paralitiko sa Bethesda, unya gipadaghan niya ang 5 ka pan o 2 ka isda nakakapon og daghan mga tao. Katong buta gani, no? Nga si Bartimaeus, iyang giayo gipakita niya. Ug unya naglakaw siya sa dagat, no? Kinsa may tao makalakaw og dagat. Tawas og kanang dagat gibutanan dito og mga tukong ba, no? Pareha na mga magic exposed na makita ta lakaw kaya may imong gisunod ng mga ikanganan. Pero si Jesus walay trampas na nataw siya sa tubig. And ultimately, kinsa man ito iyang gipabangon gikas minagay? Si Lazarus. So these are the 7 signs or miracles nga gihimo sa atong Ginoo. So kinsa may tao makahimo niya ng ordinaryo? So kada nagpasabot na he is an extraordinary person. So two truth and one lie about Jesus. He died on the cross, namatay siya sa cross, nabanaw siya human sa tulog kaadlaw, o dili siya, he will never come again. Kalimtan na niya sa hangtod. No? Mura maghihingo ng bana nga, goodbye, no? Di na ko bumalik sa balay, no? Di na ito Ginoo bumalik. So, ang sa may lie ini, ang sa may bakak ini, he will never come again. And he promised mo yun siya nga bumalik siya haron sa paghukom sa mga buhay o sa mga binaday. No? So, he rose from the dead. Dayon, coming to another truths and lies, Jesus is the Son of God. Jesus fully God and fully man. Jesus is half God and half man. Asa may makag ini? Jesus is half God and half man. So according to the Council of Nicaea, no, in the 350s or 340s, klaro na ang ato ang Christian doctrine may tungod sa Christology kabayan kang Kristo. Na si Kristo fully God and fully human. Higpit nga tao o higpit nga Diyos. So by the process of hypostatic union, ang kinaiya nga Diyos nun o ang kinaiya nga tawhanon na fuse diha kang Kristo. No? Ergo, dili duha ka persona, kung dili one divine person.
one divine person. Mo nang itawag siya og anak sa Diyos. Anak siya sa Diyos. Ug anak po siya ni Maria. Doon ay pagtulunan sa una kanang gitawag og Nestorianism. Kanang Nestorianism nagaingon nga Jesus has two separate persons. Has two persons. Pero ang iyahang human person o ganyang divine person na fuse anak. So gisubsume, murag gisuyok ang iyahang pagkatao sa iyahang pagka-Diyos. So mo nang dili siya pwedeng tawgon nga anak. Si Maria dili pwedeng tawgon nga anak inahan sa Diyos. Yan man. Kahit si Maria ang iyang pagkainahan naara sa pagkatao ni Kristo, but never sa iyang divinity. Pero kung sa may teaching sa simbahan ni Ana, no? Na Mary is the mother of God. Yan naman, tungod kay ang human or divine nature is fused in the hypostatic union in the one divine person sa atong Ginoong Kristo. Okay? Then another truth of life, Jesus is our Savior. Jesus is risen. Jesus is an ordinary prophet. So, asa may pagkakanin. So, Jesus is an ordinary prophet, no? So, propeta, pareho na sa mga propeta sa una. Sa unang panahon na may mga prophets na sinuhulan sa mga kings. And they will talk about mga false promises, mga false securities. Thank you. False securities. Pero ang ato ginawin sa Kristo, dili prophet nga sinuhulan, dili prophet pareha kung dili, nagsulti siya sa kamaturan. O iya ang kiningipuyan o gibarugan mismo sa iyang kinabuhi. Sa tanang gisulti sa atong Ginoo, doon nagyoy kamaturan o doon nagyoy katumanan. Mao na siya matawag nato our Savior. And only in man was the power, no, of a God makoy makaluwas nato. Kaya nga naman, ang iyahang divinity na pakita sa iyang nabanaw gikan sa mga minagay. Jesus is risen from the dead. So, He is a lunatic. He raised people from the dead. He performs miracles. Lunatic. Kanang lunatic sa kanil, buwang ano? Buwang-buwang. Or, ang tawag na ito, delusional. Na may mga tawag delusional. Parang ba nagturo sila kasi sila si Prince Charles. O nagpangko nga nagturo na sila mga ang anak sa Diyos. They appointed son of God. That is delusional. No? Isa may magturo anak. O bante de gani. O kago. So, ito ginibili man sa ito natin. He is a very normal person. No? So, to get involved with someone in a personal way, we have to see and understand his background and take time to know where the person is coming from. No? Kaya na kung magdimaman ko sa inyong bago sa awa, inyo ko ng sukit-sukiton. Ano na, dito sa may kaliwat, dito sa may batasan, dito sa may kinaiyak, I think that is how we encounter, how we engage with Jesus. What is he coming? Saan siya? So, again, we are back to the question, who is Jesus Christ? Kinsa mo yung si Kristo para? So, yun ay duha ka manifestation ng Kristo. Christ of history and Christ of faith. So, kinala makainong tayo, the first manifestation of Christ is based on documentary evidence. Sa punting pa na yung nga supina, which is taken, kung kanang ipagpadala yung mga documents, mga pruiba, nga mapamatutan nimo. So, dahil ang kartong Jesus Christ of faith, kana, supinan at testifikandong sa ito ang iyong experience sa pagtuo kang Kristo na iyong gilawat sa inyong ginagawa. So Jesus was born in Bethlehem of the Virgin named Mary. Isa
Kinsa may tao nga nagtao ang virgin. Ako. Wala. Diba? Only Jesus Christ is born of a virgin in the person of Our Lady. Diya sa atong mahal na inahan. Na inahan kong karano kanan. So, di ko pa sa iyang carpenter in Nazareth. So, ang Nazareth mo'y locus, mo'y venue sa development ni Kristo sa iyahang pagkatao o man sa iyahang pagka-Diyos. Dili sa Nazareth ka nag-umul na si Kristo Ginoo. From the very beginning, before the beginning of creation, Jesus was already the Word of God, the Word made flesh and dwelt among us. But it was in Nazareth nga he became a human being, a human person, incarnated. No? Doon na siya lawas. So, likuha pa si carpenter. Pareho sa kalagahan sa mga katawhan o kusay trabaho sa mga ginikanan, tamang kung pagtrabaho. No? Although sa atong panahon ngayon, ay ibang doktor ang ginikanan, pero ang anak, abogado. O abogado ang ginikanan, ang iyang anak, engineer. No? Pero usually in the old culture, in the old civilization, kung saan ang ginikanan, maupay sundon sa mga anak. Sige pa na upbringing sa atwa, Ginong Jesus. So he was never more than 150 kilometers from his home. What is 150 kilometers? No? Kung gikan ta guys Bayawan, maabot ta og bais kung coastal road atong lagian. That is approximately 146 kilometers. No? Pero gangan na itong gamay, maabot ta sa baryo sa Bulisol, maabot ta sa baryo sa Tamiso. No? Kaya exactly 150 kilometers ka ng cruising kayo sa Mabinay. So, yung anak gilayon sa atong Ginoo. So, ito, relatively, gamay ra kayo iyahang lugar nga nandiyan. Di pareho sa daghan nato, daghan din uban ang Amerika, iabot ng Europe, daghan sa Suyan. Pero natin yung Jesus, he was only within 150 kilometers. Pero imagine mo nato, ang iyang influence within 150 kilometers. Pero ang iyang alam nilatog sa tibok kalimutan. Iabot na ganit sa labing suko. Even during the Roman Empire, ang ngalan ni Jesus nagdala ang nagto sa ubang lugar, sa Middle East, sa African countries, no? O sa Europe. So, yun din na powerful ang iyang influence o ang iyang personality. So he did not have a school like Socrates, Plato, and Aristotle. So kanan sila Socrates, Plato, Aristotle, mga philosophers man sila, mga Greek philosophers na influential kaayo. No? Kanan si Socrates, si Plato, si Aristotle, mga sukaranan sa philosophy ni St. Augustine, mga idol lang yan. So naa sila mga schools nila kagalingon. Pero si Jesus was an ambulant teacher. Magbalbalhin ng mga lugar. Kung na kayo magpundok niya, matulog siya, ilalong si kahoy, daplin sa dagat, o ibabaw sa sakayan. Wala siya klaro na iskulahan. Pero, ato na imagine nga ang ambulant teacher like Jesus was able to bring his message, his doctrines to a great number of people sa paglagabukod sa mga katauhan, exceeding even the influence ni Socrates, ni Plato, and Aristotle. So, ang Republic ng mga libro na isulat na ni Plato, Aristotle, si Socrates, wala naman sa libro na isulat. Pero, influential, pero after some time, wala na. Only students in political science, or in law, or philosophy, nag-isgot niya na, pero the Bible, hangtod karon, ang Bible is still the best seller. Ay naghanag millions and millions of the Bible ibaligyan sa tanang mga bookshelves. No? Inunin na ka-influential ang ating Hesus Kristo. So he did not have an army like Alexander the Great, but he was a magnetic leader. So Alexander the Great, edad niya, 20 years old, 23 or 25, 26 years old. Dako na siyang leader sa empire, sa Greece, sa Macedonia. Dako kaya siya
tanan mo bawd yun ni Alexander the Great. Pero dili imo makalabaw sa magnetic power sa atong Ginoong Jesucristo nga ang iyang gahom, iyang presensya, iyang karakter makakamand yun og obedience, makakamand og following, makakamand yun og worship. Imo ni anak ang power sa ato ang Ginoong Jesucristo. So the Christ of faith. So Jesus is risen from the dead not because the tomb is empty, but the tomb is empty because Jesus has risen from the dead. And that is what it means to have faith. So ang atong pagtuo, nagsulti ka nato na si Jesus nabanhaw sa mga minatay. Mauna, muadto ka sa luganan, wala na dito. Pero para sa mga philosophers, ang ilahang basihanan sa ilang pagtuo kang Kristo, kay diya na, wala naman sa tomb. So that means nga, nabanhaw di ka sa mga minatay, pero pananglit, wak mo itong patay lawas, patay kabalo, na inikawat ato. So, on that basis, magkapuloy mabata, nga nabanhaw di ka sa mga minatay. But as believers, as followers of Christ, we believe bisag wata makakita in person nga si Kristo gayon nabanhaw. Kaya iya na nang gisulti nato, gisaan niya. God is not, Jesus is not a liar, but He is a truth giver. So Jesus forgave sins. Kinsa mo gitaw makapasaylog sa lahat? Kung dili, ang ginumuran. Bisan ang pare na inighantag ko ang solution, di mo ng pare, ako nagpasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Dili ang pare dingon, pasayloon ko ikaw sa imong mga sala, sa ngalan sa, kung dili, ay pasayloon ko ikaw sa imong mga sala. Di pa ningon ang pare nga, kung dili sa ngalan ni sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. So it is only Jesus who can forgive sins. Kinsa mo to yung forgive of sins? Si Zacchaeus, no? Ipasaylo niya ang labing dako na makasasala na kumbrado sa pulis. Si Maria Magdalena, ipasaylo niya sa iyang mga sala, kadako kayong sala si Maria Magdalena. Ila ka, evil spirits na migawas, gikan kanya. O ang uban pa nga mga kumbrado sa buhis nga niilang kaniya sa gahom sa iyang pulong o kamatulog na gidala, they forgive all of them. Ang katong paralitiko, tindog, kaya ipasaylo na ang imong sala. Mga nang uban, na-scandalize sila, kinsa doon ito, manang mga kapasaylo sala. This is very blasphemous. Blasphemy kini. Kaya kining kawanan, niangkon siya na siya Diyos, kay siya, only God can forgive sins. Jesus, tungkol kini forgive siya sins, yung pasabot, He is God. Diyos siya. Dili siya lunatic, dili siya bakakon, dili siya delusional. But really, He is a holder of truth. Naaga niya ang gahong sa kamaturan. So Jesus claimed to possess all power in heaven and on earth. So makita nato na sa Matthew 28, verse 18. Ang tanang gahong sa langit ug sa yuta gihata kanako. Busa, lakaw kamo, o isangyaw ninyo ang Manila, tuluhin sila sa tanan na ako ang gisulti kaninyo. Ako kaayo ng pakap kung ikaw ang ang akay gahong sa tanan. Pero ang gahong sa itong Ginoong si Kristo, he claimed it because that is tinuod na. So kung nangagikan sa 12 apóstoles, sa wala may hindi na lugar sa Israel, ang Kristyanismo ni Kayla sa tibuok kanunod. That is the wonder. Usa sa mga dihay usa ka ambasador nga Amerikano na na-assign siya dito sa Vatican. And he just wonder, no, all the contemporary civilizations, all powers and empires contemporaneous with Christianity, silang tanan pulos na nalumpag. Roman Empire, kung saan yung mga traces sa Roman Empire? Wala na. During the time of Carlomagno, Charlemagne, panahon ni Napoleon Bonaparte, panahon ni sa mga
empires, mga recent empires of Britain, of Denmark, France, Germany, silang tanan nagulos ni mabalat na galumpag. Pero what stands out is the power of Christianity, the church. Bisan sa mga lugar nga inimical kaayo sa Christian faith, like the Muslim countries, naagyo'y gagmayang simbahan dito, naagyo'y kapilya, naagyo'y believers. So it's just cause us muwonder ta, anong ingon ba na niya? That means ang message si Kristo has power to bring people to conversion, power to convince them, the power to believe them, to make them believe that there is truth, no? Nga ipugnan sa Panginoon Kristo. Kay siya maoy gamhanan sa langit ug ingon man sa yuta. So Jesus claims straightforwardly to be God. No? Nga niangkon yun siya mismo nga siya mao ang Ginoo. And there are so many verses in the Synoptic Gospels and in the Johannine Gospel, kanang 8:56 to 58. Na siya mismo nagingon, ako ang Ginoo. I am God. I am the Son of God. No? Nga ingon siya, makakita unya kamo nga ang anak sa tao, maabli ang langit o ang mga anghel musakad kanaog, no? Musakad kanaog diha sa langit. And in other instances, ang ato ang Ginoong Jesucristo sa diha nga si Tomas ningon, Ginoo ko, Diyos ko. So wala man niya ingon nga, oy Tomas, dili ko Ginoo ha? Wala niya ina. So it came from the mouth of Thomas, the doubter, pero wala niya gipalag. Meaning to say, iyang gi-confirm that truly He is the Son of God. He is God Himself. Is Jesus liar and lunatic or Lord? So para nato, kung pangtanong ta sa itong kaugalingon, bakakon ba si Jesus? Delusional ba siya? Buang-buang ba siya? O siya ba ang Ginoo, Lord, sa atong kinabuhi? Doon na ba tayo experience sa mga tao na delusional? Doon na ba tayo experience sa mga tao, mga bakakon, kanang mga pathological liar, na ang habit of telling lies murag wala ra? O bisag mag-interview niya sa media, murag kung tinuod na ilang isulti. Hindi ko makita ni mo silang nawong. These are pathological liars, no? Pero eventually, they will be exposed. So kaya anak mga hearing sa Senate, no? Na ay maayo kayong bakat. Eventually, bali-bali ang gani, ukay-ukayon. Eventually, kung saan mo give in again, kaya dito ka sustain sa imuhang lies. So ang atong Ginoong Kristo, kung ang iyang gisulti pulos bakat, how could Christianity be sustained for 2,000 years? Kita mismo nga nagsunod sa Kristyanismo, dili makasustain ni anong kanang maong lies, dili nato na matago kay walay aso na dili mo gawas atong kuhok sa atong mundo o mukawas mo yun na kung kana siya sa iyo. Pero kung kamatuuran ganina kung sa man luntad yun mo namingon and the truth shall set you free. So ayaw kahadlok kung wag kay sa iyo, kung wag kay daw tang binuhatan, stand your ground because the truth shall set you free. Jesus is the Son of God and He is Lord. Son of God and our Lord. No? So, anak siya sa Diyos. Dili siya anak o ordinaryong tao. No? So from God's essence, iyahang paambit sa iyahang anak mismo. Mauna nga like Father, like Son. It was God that generates the Son
nga ang anak kaniya ang sharing sa divine nature. So, Jesus can truly call God His Father. O sa iyang pagtudlo sa iyang mga tinunan, this is how you should pray. Call Him Father, Abba, Father. Amahan, Nama, anak ka sa mga langit. Knowing Jesus and becoming a Christian. So, in the biblical sense, kanang knowing has something to do with relationship. Muna si Mama Mary sa iya nga, inan siya sa angel nga manganak ka o usa ka bata. Inganlan mo siya o Jesus. Ay siya mga maduluwas sa tibok kalibutan. Kasi tubag sa mahal na Birhen. How can this be when I do not know any man? Sa Binisaya, gusto tayo lang i-translate. Mawag kung makahibalo o lalaki. But in the biblical sense, in the Greek sense of the term, in the Hebrew sense of the term, kanang knowing that nagpasabot o naagkay kita relasyon. No? It's a relationship. So Jesus' entire life is salvific. It is through the cross Jesus reveals His true identity. So ang kinatibukan nga kinabuhi, mission, ministry sa atong Ginoong Kristo, all are manifestations and revelations of the power of His salvation na iyang gihatag sa tibuok kalibutan through His pinagi sa pag-anto, sa iyang kamatayon, o ingon man sa iyang pagka-banhaw. Na gitawag nato og Paschal Mystery. Paschal Mystery. Ang tinuod ng identity sa atong Ginoong Kristo is revealed to His suffering, death, and resurrection. No? Nailhan nato siya na atong Ginoo. Gumikan kay siya nag-antos na matay o unya na banhaw. So, kiklaim niya pagbalik ang kinabuhi. Kay matod pa niya, ako dunay gahom sa paghatag sa kinabuhi. O doon sa ako'y gahom na mupakbik niini. Kung patyon ako sa akong mga kaaway, kung patyon ako sa kalibutan, doon ako'y gahom sa pagbalik sa mga kinabuhi. Iyan nagipakita, pinaagin sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay. So, what other proof sa divinity sa atong Ginoo kung dili ang iyang resurrection, ang cross. So, matod pa ni San Pablo, ang cross para sa mga Jews, it is a scandal. Kaya nga naman, katulad mga dunay capital punishment, katulad mga dagkong sala, mao'y mamatay sa cross. Niya para po sa mga Greeks, kaya mga bright man sila, ang the cross is an absurdity. Masabot, madahan ang kalawasan makuha pinangin sa cross. Pero si San Pablo nag-iingon siya kanto sa mga Athenians. Kay kani mga tao sa Athens, mga bright mga tawanan, diya managikan ng mga philosophers. Ingon siya, but for us who believe in Jesus Christ, the cross is our salvation. The cross is the power. Gahom sa Ginoo nga iyang gihatag sa tao o gihatag niya sa kalibutan. Muna nga ang tao nga mudawat kang Kristo, diha sa cross nga iyang gipakita, mao ang makabaton sa kaluwasan o mao'y tinuray na makaila kang Kristo. Many times sa atong kinabuhi, we just don't want to have the cross. Atong nang isang likway, ipadapin nato na. Kung gusto tang mulakaw na walay cross, but that is impossible. The Christian life is always connected with the cross. No? Suffering. Kaya nga naman, kitang tanan giluwas ni Kristo. Huwag ang atong kaluwasan mauna, we will become a renewed person, a renewed humanity, a renewed creation. Kaya creation ang saman na daot gumikan sa sala sa pagpunang mga ginikanan. Pero ang Ginoo walang withdraw sa iyang support sa kalibutan kung sa tao. Mao nagipadala niya ang anak si Jesucristo nga nahimong tao in order to reunite, to renew God's creation. So that when ginaingon, we are created twice.
first creation and the second creation. The second creation is the integration of humanity with the world. Integration sa atong body and soul. That we are a complete person. We are a complete human being with body and soul. So the cross is the means by which we can truly know Jesus. Kana ganing mga prosperity gospel mga preachers, they try to disregard the cross. Ang kanunay i-preach nila mao nga if you believe in Jesus Christ, tanan nimo mga sakit mawala na. Tanan nimo kalisod, kapobrehon mawala na. So kung tuo ka Kristo, mag-ampo ka kaniya, tanan nimo mga sakit wala na. No? So this is a false security, false promises na gitudlo nito sa mga tao. This is an effort to separate the cross from the work of salvation. Dili ato mabulag ang cross sa atuang salvation. Jesus would have said, no, dili ko magpakamatay sa cross. Mingon ra ko, tanang tao, ipasaylo na mo sila, tanang tao nga mabuhi mo. Pero wala. Pwede na yung sa Ginoo. Pero wala na freedom ng tao. Wala na participation ng tao. So, gipakita sa Ginoong Jesus na only by way of the cross na kita makabaton sa kaluwasan, sa kinabuhing dayon. True Christianity is founded on the cross. False Christianity ay wala ng cross. Kanang mayahay ra ba? No? Kanang maglakaw tayo, kanang walay ipasan. No? So muna nga itong Ginoo, come to me who you labor and are burdened, and I will give you rest. Because the cross, the burden that I shall give you is easy and light. Sayon o gaan. So ang cross ni Kristo, sayon o gaan. Kaya nga naman, siya, muuban mo nato sa ato ang panaw sa kinabuhi. Muuban man siya nato sa pagpasan sa ato ang mga cross. So when we truly know Jesus, when we take Him as our Lord and God, when we develop a personal relationship with Him, then we become truly Christian. So in the language sa Biblia, kanang itawag ko the indwelling. So meaning to say, because you believe in Jesus, you accept Him as your personal Lord and Savior. Meaning to say, you open up your life to Jesus. You allow Him to live in you. O nagisulti ni San Pablo, kung ako nakahimog ng magbutang ng nindot maayo balaan, kana tungod kay si Kristo anian ako. Because we allow Him, I allow Him to live in me. Just as I also live in Jesus Christ. Kana kung magtiayon ka ng mag-indwelling na mo, kana makaimong ka sa imuang bana nga doon na anak kadrin ako. Kunya ako na ano nito. We become one mind, one heart, and one spirit. Kung hindi pasabot ko indwelling. So faith is not a function of the intellect. It is not a function of logic. But faith is a function of the heart. It is a function of relationship. So if you believe in Jesus Christ, meaning, hindi mo siya di-allow na musunod sa imong kinabuhi. So it is Jesus that we seek. That you seek and you dream of happiness. He is waiting for you. When nothing else you find and satisfies you, He is the beauty to which you are so attracted. It is He who provoked you with the thirst for fullness that will not let you settle for compromise. It is He who urges you to shed the mask of a false life. It is He who reads in your heart your most genuine choices, the choices that others try to stifle. Kasi gisulti ni St. Augustine, Lord, you made my heart for you, and my heart can never rest until it finds its rest in you. Ighimo nimo akong kasing-kasing para kanimo. Ug ang akong kasing-kasing dili gyud makapahuli hangtod nga kini makakapla kanimo. So what St. John Paul II is saying is an echo sa gisulti ni St. Augustine long time ago.
nga ang atong kasing-kasing is looking for something and nothing in this world na makasatisfy niya. A sense of beauty, goodness, holiness, wala. Material things, power na ng kalibutan na dili na makasatisfy sa tao. In fact, kung musalig ka sa mga butang o gahong din ng kalibutan na, frustrated na ta, kaya dili na makasatisfy nimo. At a certain point, wala. No? So muna, kung doon ay superstition sa religion, na apoy superstition sa mga ideologies o mga utopias, na ay nag-promise na kung musunod mo sa Marxist ideology, classless society, wala na'y pobre, wala'y dato. Kitang tanan equal. That is a false promise. Wala pa'y communist ideology na nagatungan ni China, Russia, o uban pang mga communist countries during the time ni Mussolini, during sa time ni Adolf Hitler. They were all promising that there will be peace in this country, in this empire. But wala. Ano man, kay walay butang din ang kalibutan na makasatisfy sa longing of the human heart. It is only God Himself. Maunang kita gi-invite karon niini, no? Nga mudawat kang Kristo and to be His follower, to bear His name, to be a Christian. No? So sa atong pali ay kinahanglan nga mujay ang atong pagdawat ni Kristo. So if we become Christians, nagpasabot nga tanan, gidawat na nato si Kristo sa ato ang kinabuhi. No? So is it our own personal effort? Dili. Dili ni kay madalas atong kaugalingong kasugahon. Pero inamagad sa grasya ni Kristo, kita makaabot ni anang pagkahimo nga Kristiyano. No? Pagkahimo nga Kristiyano, walay maayong laki nato dali. Bisan si San Pablo mismo, mingon siya, gusto kong muhubuhat o maayong lugan, pero ang nitabo, gautan niya akong nahimo. Mingon siya, tungkol kay ang salang mo'y nagmando ka na ko. Pero sa diyan, naka-encounter sa ni Kristo along the way, o mingon siya, Saulo, Saulo, ganang imo kong gilutos. Kinsa makasar? Ako si Jesus, na imo gilutos. Sa pagkaroon tindog, di na't ikaw, di ko ikaw, kaning pahantangan o silot. Tindog, and I have a mission for you. Now, you become a Christian. So, kitang tanan, parihod ka o mga eksperyensya sa kinabuhi. Na at a certain point sa itong kinabuhi, tumbahon ka sa Ginoo, patiran ka sa Ginoo, ihulog ka sa Ginoo. Parihod kang Pablo, parang kita makaila ka niya. Kinsa mo ka? Ako si Jesus. Nakaroon ng tawag ka niya. So, isa may mga circumstansya sa inyong kinabuhi. How did you come to this CLP? Tingali, kamo, iimbita, iantos ang balay, ipadaan text, ipadaan o mga sulat, mga apil din. So, dili sulat ka ng mga invitation ninyo. Kung dili, invitasyon na ni Kristo. Kaninyo, na kamo ang apil ni ining Christian Life Program, a journey of formation, a journey of faith, a journey of salvation. Naadiri. So, Jesus wants you to become truly Christians. And only with the help of His grace. Kaya ang makasasalang ta. Kung pasagda na ito sa itong pagalingon, mubalik ka sa itong karamang kinabuhi. Pero kung inubanan ka sa grasya sa Diyos, with the support of the community, with the support of the church, with the support of the prayer of your friends and your families, makaparod ka ng lingkon at umangan sa kanang inflasyon o mga pagsugay sa kinabuhi. Then you begin to understand the cross. Uy, hindi nato ikinabay. Mauni ang atong kaluwasan. Jesus now becomes my friend. Akong higala. The Jesus na kaniad to, walang kailin. He was a nobody. He was an anonymous being. But now enlightened with the Spirit of Christ, I come to know Him. Na ang siya. Nagtawag ka na. He is real. O gusto niya na ako makaambit sa kaluwasan na iyahang ginagawa. Kung pamutan mo kapilay edad nato na mapuwi mo sa kalibutan.
Tingnan mo ba ningon, gusto ko 100 years old? Ano ba ningon, 500 years old ko? 1,000 years old? 1 million years old? Pero, kung atok ng ihapon, mahuman ko ng isang 1 billion, mahuman na ginang siya. So meaning to say, dili sa kalibutan, ang atong eternal happiness, our salvation, dili yun makapot ng kalibutan. Ang tinuod na kalibutan, kadapugan sa atong galan, ang atong galuwasan, ang atong kapaway katapusan, makapot lamang sa giingon ni Kristo. Sa balay sa pamamanan, kadunay daghang mga lawak, muna ako kaninyo, ug ang damon ko ang lugar, ug maandam ko na mubalik ako, kuwawa ko kamo, kay kundiin ako kamusa, uban kaninyo. That is the gospel of St. John. Sige nang ibasa pa ng funeral mass. Okay. It is to affirm, to encourage sa mga nanimpa, mga palyente, o affirmation sa namatay. Na hindi mong kamatayan, hindi mong kapag, hindi nakaputong isunganan na kay kapanhawan, na ay kinabuhi may katapusan, na nagpaabot kanina. So to be a Christian is to have a personal relationship with Jesus. No? Personal relationship. So, dili lang kayo imong ka, nagtuo ko kang Kristo, nagtuo ko sa Santisima Trinidad, nagtuo ko sa mga doktrina. Dili maigo. It has to come to that level of relationship. And I don't think na maglisod mo ini. Ano man, you are already in a relationship. You know what it means to be related. Nag-asawa. No? Kabalo lang mo sa ins and outs. Mga ups and downs sa relationship. No? So, kung pasihanan niya ng relationship, you can truly understand when Jesus said, "Come to me. No? I want to live in your heart. And I want you to live in me." Okay? So, a Christian is a person of faith, hope, and love. Pagtuo, paglaom, o pag-igugma. Sumatag pa ni San Pablo sa iyang sulat, 1 letter to the Corinthians, chapter 13, doon ay tulog ka mga butang na labing importante sa tanan. Pagtuo, paglaom, o pag-igugma. Pero ang labaw sa tanan, mao ang pag-igugma. Kaya inikakita na nimo sa imong gituuhan. Ug natuman na ang imong gilauman. You don't have any reason to believe and to hope anymore. Pero you have to continue to love. Nga naman, because in heaven, you will have an encounter with your true God, the person of Jesus Christ. Mao nang kinabuhi sa usa ka Kristiyano is a journey of faith, hope, and love. In faith, we believe things that we do not see. And in hope, the reward is to see what we believe. No? And live it out in love sa pag-igugma. No? So, ang kinatibukan, kinabuhi sa usang Kristiyano is love, faith, hope, and love. So, it must be concretized in every situation sa kinabuhi. So, the Lord knows those who are His. In Timothy, 2 Timothy chapter 2, verse 19, He is waiting for you to embrace Him with all your heart and for you to be called His an authentic Christian. So, ang Ginoo, si Jesus, nagpaabot rin nato ang duol taniya. No? Nagpaabot rin siya ang ila taniya. Nagpaabot rin siya nga handang kang submit sa itong kagalingon. Lord, I am a sinner. I need your help. I need to be saved. Sa akong kagalingon, dili ko makaluwas niini. Ikaw lamang gayon. Kristo akong Ginoo nga makahulbot ka nako gikan sa akong ginumangan nga sala ug kamatayon. No? And diha mahibaw-an kayo sa tinuoray that we are truly, authentically Christians, followers of Christ. So doon ay guide questions nga ihangad diri
So first is share your Christian background. No? So dili angin ikaulaw kung ano sa imong Christian background. Diba? Tingalin naman ka sa unang palamang pero gusto ko rin susugaron kaya ako. Ayun kaulaw na. No? Magpasalamat ka ni karon kaya naka-angkol ka, nakailan, nidawat ka ana. That is really the beginning of your salvation. Discuss how you saw or thought of Jesus before and what new insights you have gotten through the talk. So ang talk na itong giimo karon diri, actually dili man ni ako dili, iya man sa Dios giimo ka lang tang instrumento. So anybody nga moadin diri nga musulti niining maong second talk, dili na iyahan kun dili iya na kang Kristo giimo ra kang instrumento, no? So si Jesus mismo maoy mo kadang-an diha kaninyo. And I'm sure nga niining to karon ang iyang landag anaa sa matag usa kaninyo. Sa usab sa lain nga paagi. And naa kay opportunity sa pag-share ni ana karon as you go to your groupings, no? Okay? So salamat kayo sa inyong paghatag sa inyong galunggan, no? Sa pagpaminaw ni ining mga sharing regarding the second talk.